Okay. So, management natin for hepatic encephalopathy. So, ano yung mga management natin? Let's administer neomycin. So, again, ano si neomycin? It is an antibiotic. So, kapag antibiotic yan, anong gagawin niya? Papatahin niya yung microorganism or bacteria doon sa may intestine mo. Bakit niya kailangang patahin yung bacteria doon sa may intestine mo? Because the bacteria produces ammonia. So ngayon, pag once na may hindi na na-excrete, hindi na nailalabas ng liver mo yung ammonia, bawasan mo na yung mga nagpro-produce ng ammonia. Kaya anong gagawin mo? Patahin mo yung mga bakterya na yun. Kaya magbigay ka ng neomycin. Aside from that, bigay ka din daw ng lactulose. Para saan si lactulose? Para ilabas mo yung mga tae. 'Di ba? Kasi sasama dun si ammonia. Sasama si ammonia dun sa may tae mo. So kapag once na pinatae mo siya, ma-eliminate si ammonia. Kaya ma-prevent natin yung hepatic encephalopathy. So that will be the complication for liver cirrhosis. Anong management natin? Mag-administer tayo ng vitamins and nutritional supplements. Nagbigay tayo ng vitamins and nutritional supplements. How about H2 blocker antagonist? So para saan si H2 blocker antagonist? Para ma-prevent natin yung GI bleeding. Ma-prevent natin yung GI bleeding, and then potassium sparing. Ano yung mga example ng potassium sparing natin? We have the spironolactone or the aldactone. So, siya ang bigyan natin ng diuretics. Yung diuretics na yun ay hindi siya nagsasayang ng potassium. And then aside from that, the antifibrinolytic agent. Para saan ito? Para ma-prevent natin yung scarring, yung fibrosis doon sa may liver tissue natin. So, anong nursing management mo? Provide rest. Bakit? Pag nag-provide ka ng rest, it decreases the demand sa my liver. Pag nag-decrease yung demand sa liver mo, increase ang blood supply sa my liver. It increases the blood supply sa liver. Kaya pag nag-increase yung supply ng blood sa liver mo, 'di ba? Mas mabibigyan niya yung liver mo ng enough nutrients, enough oxygen para mas mabilis yung healing process, para mas maganda or mabilis yung healing process, kaya dapat provide rest. Next natin, we have improved nutritional status. Paano natin ma-improve yung nutritional status? Administer tayo ng vitamin B complex. So, bigay tayo ng B complex, vitamin A, C, and K. And then aside from that, magbigay din tayo ng vitamin A, D, and E. Para saan si A, D, and E? A, D, E or vitamin A, D, and E are water-soluble vitamins. So, para saan sila? Para ma-prevent natin yung steatorrhea. Ano ba yung steatorrhea? Yan yung tae. Tae siya na parang may pagka-oil. Again, mamantika siya na tae yan. Bakit siya mamantika? Dahil nag nag walang nag nagda-digest dun sa fats. Walang nagda-digest dun sa kinain mo na fats, kaya hindi siya na-absorb ng katawan, kaya sumasama siya sa tae. Kaya mag-administer ka ng vitamin A, D, and E kapag may steatorrhea ang patient. Next natin, administer tayo ng vitamin K and folic acid and iron. Para saan si vitamin K? To prevent bleeding. Para saan si folic acid and iron? To prevent anemia. Next, restrict sodium. Bakit kailangan natin mag-restrict ng sodium? Remember, your patient has meron siyang excessive fluid. So meron siyang accumulation of fluid. Kaya i-restrict mo yung sodium. Bakit? Restricting sodium. Bakit? Para sa ano bang nangyayari pag may sodium? Sabi natin, sodium in, water follows. So pag pinakain mo ng sodium yan, mas dadami yung tubig sa kanyang katawan. Kaya nga kailangan mong i-restrict yung sodium. Bakit? Kasi nga may fluid volume excess na siya. May edema na ang pasyente mo. Then provide skincare. Paano ka magpro-provide ng skincare? Remember, your patient has ascites. Your patient has edema. So anong gagawin? Avoid irritating soap and adhesive tape. Bakit? Kapag nagbigay ka ng irritating soap and adhesive tape, anong mangyayari? Magkakaroon ng skin breakdown.
Aside from that, soothing lotion. Remember, yung skin mo is dry na kapag meron kang liver cirrhosis. That's why magbigay ka ng soothing lotion. Next, change the position frequently. Bakit mo kailangan i-change ang position ng frequently? Your patient has edema. Your patient has ascites. Kapag once na hindi mo yan na-change yung position niya, it can cause pressure ulcer. Magkakaroon ng pressure ulcer, magsusugat yung mga skin mo. Kaya kailangan yung pasyente mo, i-position mo every 2 hours. So, position frequently. And then, reducing risk for injury. Ano yun? Erase mo yung side rails ng patient mo. At least si patient mo sa bleeding, huwag kang magpagamit ng hard bristle toothbrush. It should be soft only. Huwag mong palakarin yung patient mo barefoot. Bakit? At risk for bleeding. Pag once na may naapakan lang yan na something, pwede na siyang magdugo. So that are nursing intervention for liver cirrhosis. Now, proceed tayo sa pancreatitis. Ano naman si pancreatitis? Si pancreatitis ay nagkakaroon daw ng inflammation sa may pancreas mo. Bakit? Because of the autodigestion. Nagkakaroon ng autodigestion sa may pancreas mo. Bakit nagkakaroon ng autodigestion? Ito, yung mga causes natin. So sa causes natin, may 5 tayong A. 5 A sa causes natin sa pancreatitis. First A, we have alcohol. Alcoholism, alcohol intake at risk ka for pancreatitis. Second A, we have the autoimmune, 'di ba? So autoimmune, bakit autoimmune? Autoimmune can cause pancreatitis. Next A natin, we have the abdominal trauma. So pag may blunt trauma, nagkaroon ng accident, ayan, pwede kang magkaroon ng pancreatitis. The fourth A natin, we have the abdominal infection. So pag may infection, lalo na yung mumps natin, at risk ka for pancreatitis. And last A natin, we have the unknown. So unknown, letter U yan dapat, pero ipilit natin para A pa rin siya. So we have the unknown. So unknown causes, ibig sabihin we have the idiopathic. So letter U dapat yan, pero ipilit natin gawin natin letter A. So unknown is idiopathic. So paano nagkakaroon ng pancreatitis? These 5 causes, dalawa lang naman ang pwede nilang gawin sa pancreas natin. It's either we have the ductal obstruction and we have the acinar cell degeneration. So pag sinabi nating ductal obstruction, merong obstruction sa may duct or sa common bile duct mo. Pag sinabi naman nating acinar cell degeneration, nasisira yung acinar cells mo, which is sila ang nagproproduce ng digestive enzyme. Okay? Puntahan natin si ductal obstruction. Again, yung pancreas natin, meron siyang dalawang function. Merong exocrine and endocrine function. Pag sinabi natin endocrine function, they produces hormone. Kapag once naman na exocrine function, they produces digestive enzyme. Ano yung mga digestive enzyme natin? We have the AMP. So we have the amylase, ALP I should say. The amylase, lipase, and the protease. So yan yung tatlong enzyme na pinoproduce ng ating pancreas. Para saan sila? Si amylase digest carbohydrates. Lipase digest lipids or the fats. And the protease digest the protein. So itong tatlo na to ang dinadigest ng ating tatlong enzyme or the pancreatic enzyme. So ano nangyayari pag may ductal obstruction? This will be the anatomical structure ng ating pancreas. So kung mapapansin ninyo, ito yung pancreas natin. Sa pancreas natin, meron tayong duct dyan. Yung duct na yan, daanan yan, nakakonect yan sa small intestine natin. Doon lumalabas or doon nilalabas yung mga pancreatic enzyme. Bakit? Kasi doon dumadaan yung pagkain. So dapat doon din ipalabasin or doon din dapat dumaan yung mga pancreatic juices natin or pancreatic enzyme natin. Ngayon, paano nagkakaroon ng ductal obstruction? Because of the gallstone. Because of the gallstone, kaya ka nagkakaroon ng ductal obstruction. Nahaharangan ng bato or ng bato itong common bile duct.
Pag once kasi, ganito kasi ang nangyayari. Normally, pag once na may pagkain na dumaan sa iyong small intestine, i-stimulate niya agad ang iyong pancreas. Pancreas, maglabas ka ng pancreatic enzyme. May pagkain na paparating. Anong gagawin ni pancreas mo? Magko-contract yan. Pag nag-contract si pancreas mo, ilalabas niya ngayon yung mga pancreatic enzymes natin. So ngayon, pag nilabas na yan, pupunta na ngayon yan sa ating small intestine, specifically sa duodenum. So pag once na pumunta na yan, na ilabas na siya sa small intestine, hahalo ngayon yan sa pagkain mo. Anong ay sa tae mo, I should say. Hahalo siya ngayon sa tae. So pag nahalo yan doon sa tae, ida-digest na ngayon yung mga natitirang carbohydrates, potassium carbohydrates, protein, and the lipids. Kaso ang problema natin pag may nakaharang na bato, makakalabas kaya si pancreatic enzyme sa ating small intestine? Makakadaan kaya or makakalabas kaya, makakarating kaya ang ating pancreatic enzyme sa ating small intestine? Hindi. Bakit? May bato. May bato na nakaharang. Kaya anong mangyayari? Anong mangyayari? Ngayon, na instead na pupunta sana sa small intestine, babalik ngayon yung pancreatic enzyme mo sa may pancreas mo. So instead na ang pagkain sana ang ida-digest nila, anong dinigest nila? Yung pancreas mo. So si pancreas ang nag-produce sa kanila, sinira din lapa siya or sinira lapa nila ang pancreas. So sino na ngayon nag-produce sa'yo, tapos sinira mo pa. So yun yung parang mga tridor, kumbaga yung mga pancreatic enzymes natin. 'Di ba? Kasi 'di ba, si pancreas na ang nag-produce sa kanila, kaso dahil hindi sila makalabas, anong ginawa nila? Bumalik sila sa pancreas, sinira ngayon nila si pancreas. Kaya ka nagkaroon ng pancreatitis. Kaya ka nagkaroon ngayon ng pancreatitis. Aside from that, ayan, next natin, we have the acinar cell degeneration. Pag sinabi natin acinar cell degeneration, nasisira daw si acinar cells natin. Sino ba si acinar cells? Ito yung cells natin na makikita natin sa pancreas, which is they are responsible for the production of the digestive enzyme or the pancreatic enzyme. So ano ba yung mga nangyayari? Ano ba yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng acinar cell degeneration? First, we have the alcoholism. So pag nag-intake ka ng alcohol, may possibility na masira si cell. Next natin, we have the triglyceridemia. So may hypertriglyceridemia, it can cause also acinar cell degeneration. And lastly, we have the ERCP. Punta muna tayo sa alcoholism natin. So pag sinabi nating alcoholism, hindi ito sa dami na na-intake mo ng alcohol. Ito ay sa gaano ka na katagal umiinom ng alak. So bakit yung gaano katagal umiinom ng alak? Habang umiinom ka kasi ng alak, it increases the pancreatic juice and the fatty acid. Itong fatty acid na to and then yung pancreatic juice mo, nagkakaroon ng oxidative stress. Saan? Sa pancreas. So pag nagkaroon ng oxidative stress, ano nangyayari? Nagkakaroon ng scarring and fibrosis sa may pancreas mo. So pag nagkaroon ng scarring and fibrosis, magdi-decrease ang oxygen supply sa pancreas mo, kaya magkakaroon ng necrosis. Pag nagkaroon na ng necrosis, ibig sabihin wala na talagang supply ng oxygen papunta sa pancreas mo. Remember, your pancreas, kailangan nila ng oxygen for them to survive, for them to function properly. Kaso necrotized na siya, namatay na siya, decrease ng oxygen supply niya. Sa tingin mo, magpa-function pa ba si pancreas? Hindi na. Kaya leading to acinar cell degeneration. Nag-degenerate na si acinar cells because of the alcohol intake. Next, we have the hypertriglyceridemia. The hypertriglyceridemia natin, usually nakikita natin to kapag mataas ang consumption natin ng lipids or ng mga oily food and fatty foods. So pagkain natin ng mga
mamamantika at matataba, doon tumataas si triglyceride natin. Si triglyceride, anong ginagawa niya? It destroy the acinar cell. So kapag marami kang intake ng matataba at mamamantikang pagkain, nag-i-increase triglyceride. Pag nag-increase si triglyceride, sisirain niya ngayon si acinar cells mo. That can lead to acinar cells degenerations. Next natin, we have the ERCP. Ano si ERCP? It is endoscopic retrograde cholangiopancreatography. So ano si endoscopic retrograde cholangiopancreatography? It is a diagnostic test. Diagnostic test to visualize the pancreas. So meron tayong graphy sa last, ibig sabihin visualization. So ito, nag-a-administer tayo ng dye. Yung dye natin ay made up of barium sulfate. Si barium sulfate, pwede niyang sirain yung acinar cell mo. So sisirain niya yung acinar cell mo that can lead to degeneration. So again, balikan natin. So kung alam niyo yung tinatawag natin na bangungot, di ba? Si bangungot, usually ang diagnosis niyan or cause of death, pag may narinig kayong bangungot, it's pancreatitis. Bakit kaya yung bangungot ay sinasabing pancreatitis? Bakit kaya? 'Di ba? Usually na naririnig nyo kapag nababangungot, sinasabi nila, ala, kumain lang yan, nakita ko lang yan, kumain ng balot, tapos nag-inom, tapos kumain ng marami, tapos nagulat tayo, kinabukasan patay na. 'Di ba ganyan yung mga bangungot na sinasabi nila? So bakit kaya nagkakaroon ng bangungot? Bakit kaya pancreatitis ang cause ng bangungot natin? Ganito kasi yan. So, di ba usually ang bangungot nangyayari kailan? Gabi or umaga? Usually gabi lang. Di ba? Pagkatulog mo, pagkagising mo, dedo ka na. Di ba? Yun yung bangungot. Wala pa akong nakikita or wala pa akong naririnig na cases na nabangungot dahil umaga. Wala pa ako naririnig yun. Pero gabi usually nangyayari ang bangungot. Bakit kaya? Dahil sa gabi, dito nangyayari yung digestion natin ng fats. Dito nangyayari ang digestion ng fats, gabi. So kung pansin ninyo, if yung patient nyo or kung may kamag-anak kayo na mataas ang kanyang cholesterol sa blood, anong binibigay sa kanya na gamot? It's the atorvastatin or the simvastatin. Yung statin na yan, tinitik yan every gabi. Bakit? Kasi every gabi nangyayari ang digestion and absorption ng fats. Ngayon, sabi natin, dumami, lasing siya, kumain ng madami, pagkagising, ay pag kinabukasan, patay na. So bakit? Dahil sa excessive intake ng alcohol. Tapos dumami, di ba? Nagpulutan pa siya. Nagpulutan siya karahay, nagpulutan siya ng chicharong bulaklak, o di ba? Dahil huto yung namatay, o ano nangyari sa kanya? Mataas na masyado ang cholesterol niya sa kanyang dugo. Mataas na masyado ang kanyang fat intake. Kaya pag masyadong mataas ang fat intake mo, tapos nag-alcohol ka pa, anong mangyayari? It increases your fatty acid and the triglyceride. Sabi natin si triglyceride, it destroy the acinar cell. Sabi natin si fatty acid, it can cause necrosis sa acinar cells natin. Kaya anong mangyayari? Pag nag-increase si fatty acid, nag-increase si triglyceride, anong mangyayari? Papatahin niya, sisirain niya ngayon yung ating acinar cell, kaya ka magkakaroon ng pancreatitis. Kaya most common diagnosis for patient na nababangungot is pancreatitis. So yan yung dahilan kung bakit merong or bakit yan ang diagnosis for patient na nababangungot. It's the pancreatitis, inflammation in the pancreas. So anong mga signs and symptoms natin? We have first the the left upper quadrant pain. My left upper quadrant pain that radiates to the back, flank, and the substernal area. So yan, si ating characteristic ng pain natin for pancreatitis. Next, we have the nausea and vomiting.
as well as severe dehydration. Also, may steatorrhea. Ano yung steatorrhea? Ito yung oily. Ayun, mapapansin nyo sa ating picture. 'Di ba? Yung tae niya parang oily. 'Di ba? Nakita nyo na yung chicken oil ng Mang Inasal. O, 'di ba? Parang ganun siya, o. Yung tae niya parang may chicken oil. That is steatorrhea. Bakit may steatorrhea? Dahil hindi na digest si fats. 'Di ba? Na instead nalalabas sana si amylase mo, si lipase mo doon sa duodenum, hindi siya nakalabas. Bakit? Dahil may nakabara. Kaya ngayon, hindi na-absorb yung fats sa may tae mo, kaya sumama na lang siya sa tae, kaya oily yung appearance ng tae mo. Next natin, elevated serum amylase and lipase. Bakit nag-elevate? Sabi natin, dapat lalabas sila sa duodenum. Kaso ang problema natin, may nakabara. So hindi na sila makalabas sa duodenum. Kaya anong ginawa nila? Gumanap sila ng daan, pumunta sila sa blood. Kaya doon dumami ang amylase and lipase mo. Kaya pagkakuha ng blood sample sa kanila, elevated si amylase and lipase. Next, we have the hypocalcemia. Bakit bumababa ang calcium? Kasi nga, sumasama si calcium sa steatorrhea. Tinatae mo din si calcium, kaya ka may hypocalcemia. And next, we have the post-hemorrhagic necrosis. May dalawang sign tayo ng post-hemorrhagic necrosis. Ano yun? We have the Collins sign and the Gray Turner sign. We have the Collins sign and the Gray Turner sign. Ano si Collins sign? Si Collins sign, itong letter A. Yaan. Merong hemorrhage or merong pasa. Saan? Sa kanyang umbilicus. That is Collins sign. O, tignan mo yung pangalawang letter. O, C-U, letter U, umbilicus. Next, we have the Turner sign sa tagiliran mo. O, di ba? Letter T, Turner sign. Ibig sabihin, tagiliran. Sa tagiliran mo daw makikita ang bleeding. Okay? It's the Collins sign and the Turner sign. Collins sign, letter U, around umbilicus. Turner sign, letter T, tagiliran. Yan yung sign ng ating post-hemorrhagic necrosis for patient with pancreatitis. Management, morphine. Dahil may pain, magbigay ka ng morphine. It's not Demerol anymore. Dati sabi nila dapat Demerol dahil morphine can cause spasm in the sphincter of OD. Now, wala ng clinical basis for the spasm of or for the spasm of the sphincter OD. Wala na tayong clinical basis that. Kaya morphine ang binibigay. Bakit? Demerol can cause brain problem. May effect siya sa ating brain. Okay? Next, we have the antipyretic. Bigay tayo ng antipyretic. Bakit? Yung patient mo ay may fever. Antibiotic, may inflammation. Bigay ka ng calcium supplement. Bakit? May hypocalcemia. Magbigay ka ng insulin. Bakit? Hindi nakakapag-function yung pancreas mo properly. Kaya hindi siya makapag-produce ng insulin, kaya can cause hyperglycemia. Kaya magbigay ka ng insulin kay patient. And aside from that, anticholinergic. Bakit kailangan magbigay ng anticholinergic? Para ma-prevent or ma-lessen yung stimulation sa may pancreas mo. And we have the NGT for decompression. And low fat, low carbs, and low protein diet. Bakit? Wala nang hindi na nagpro-produce or hindi na kaya mag-produce ni pancreas mo ng amylase, lipase, and the protease. Kaya wala nang mag-digest kay fat, carbs, and protein. So that, and as well as PNSS, bakit? To replace fluid loss, and as well in preparation na din for surgical procedure. So that would be the management for pancreatitis and NPO mo siya during acute phases. Okay? Next natin, okay, proceed tayo sa gallstones.
stone or gallbladder problem. For the cholelithiasis, we have the cholecystitis, the cholangitis, and the choledocholithiasis. So what is the difference between four? Anong pinagkaiba ng cholelithiasis, cholecystitis, cholangitis, and choledocholithiasis? So ito lang yan. Para malaman natin, kailangan natin silang igrupo muna. So igrupo natin sila into their name. So cholelithiasis with choledocholithiasis. Cholecystitis together with cholangitis. So ano bang lithiasis? Ano ba ang itis? Pag sinabi natin lithiasis, presence of stone. Pag-itis, that's inflammation. Okay, that's why cholelithiasis, it's choledocholithiasis. May presence of stone yan. Pero pag cholecystitis and cholangitis, may presence ng inflammation. Proceed tayo sa ating cholelithiasis. So pag sinabi natin cholelithiasis, i-break natin yung pangalan niya. Chole and lithiasis. So pag sinabi natin chole, it's a gall or bile. Pag lithiasis is stone. So, ibig sabihin, presence of gallstone. So, saan may gallstone? Sa may gallbladder. Tingnan niyo yung gallbladder. This will be the liver, this will be the gallbladder, and this will be the pancreas. Sa ating gallbladder, this color green magkakaroon daw ng presence ng stone. Ayan. Yung kulay yellow na yan, yan yung stones natin. That is cholelithiasis, the presence of gallstone in the gallbladder. So usually walang signs and symptoms yan. Bakit? Kasi presence lang naman ng stone sa gallstone mo, sa gallbladder mo, I should say. Magkakaroon lang yan ng signs and symptoms kapag yan ay bumara, kapag yan ay gumalaw. So next natin, we have the cholecystitis. Pag sinabi natin cholecystitis, ayan, chole plus cis plus itis. Ano yan? Chole means gall, cis means bladder, and itis means inflammation. In short, nagkaroon daw ng inflammation of the gallbladder. Bakit nagkaroon ng inflammation sa gallbladder? Because of gallstone. Anong nangyari sa gallstone mo? Nagkaroon ng obstruction. Saan? Sa may ating gallbladder or sa ating ampulla ng gallbladder natin. Doon sa may common bile duct or sa may bile duct mo, sa may iyong gallbladder. Di ba sabi natin kapag once ang gallbladder mo, it produces or it releases bile. Si bile natin is for fat emulsification. Ngayon, kapag once na may fat doon sa may duodenum mo, magkocontract si iyong gallbladder para ilabas si bile at para ma-emulsify yung fats. Kaso ang problema natin, nagkaroon ng obstruction. Yung bato na nandoon sa gallbladder mo ay pumunta sa bile duct mo. So ngayon, makakalabas kaya si bile? Yes or no? Hindi na. Hindi na siya makakalabas kaya kapag once na naglabas ang gallbladder, kapag once na nag-contract ang gallbladder, hindi makakalabas si bile. Kaya anong mangyayari? Magkakaroon ng backflow ng bile papunta sa may gallbladder, kaya ka magkakaroon ng autodigestion. Pag na-autodigest ng gallbladder, that can lead to inflammation of the gallbladder. Okay? That's inflammation of the gallbladder. Next natin, we have the choledocholithiasis. Pag sinabi natin choledocholithiasis, hiwalayin natin choledoco and lithiasis. Pag sinabi natin choledoco, it's the common bile duct. Pag lithiasis, it's stone. So presence of stone in the common bile duct. Nagkakaroon ng presence of stone in the common bile duct. So pag nagkaroon ng gallstone in the common bile duct, paano ba? So again, balikan natin si stone natin. Ayan. Si stone natin nagkakaroon daw ng ng na umaalis si bile or si stone natin, pumupunta siya sa common bile duct. Ngayon, pag pumunta sa common bile duct natin yan, sabi natin ang ating ang ating gallstone or ang ating kidney, it produces, ang liver natin, it produces bile. Ini-store niya yan kay ating
gallbladder. Ngayon, pag may once na may lalabas na pag, for example, kumain ka ng fats, sabi natin si bile for fat emulsification, magko-contract si gallbladder mo. Ngayon, makakalabas ba si gallbladder? Hindi. Kaya anong mangyayari? Magkakaroon ng ano, magkakaroon siya ng digestion. So pag nagkaroon ng digestion niyan, yan ay yung tinatawag natin na cholecystitis. And again, cholecystitis. Ano si cholecystitis? Chole and cyst and itis. Inflammation of the gallbladder. Inflammation of the... I know. No, it's not cholecystitis to. Wait lang. It should be cholangitis. Cholangitis. Chole and then angio. Chole means gall. And then angio means the duct. Bile duct. So ito magkakaroon tayo ng inflammation of the bile duct. Magkakaroon tayo ng inflammation ng ating bile duct. Bakit nagkaroon ng inflammation ng bile duct natin? Again, puntahan natin. Sorry, dapat ito ay dito. Ayan. Again, magkakaroon daw ng inflammation ng bile duct. Bakit nagkaroon ng inflammation ng bile duct? Puntahan natin ito. Again, this will be the common bile duct. Dito dadaan si bile. So ngayon, pag makakadaan kaya si bile kapag once na dumaan siya dito papunta sa small intestine? Hindi. Kaya anong mangyayari? Magkakaroon ng regurgitation. Magkakaroon ng backflow kaya i-inflame niya itong ating mga ducts. Ang mga ducts natin ay magkakaroon ng inflammation. Yan na ngayon yung tinatawag natin na cholangitis. Sorry, it's cholangitis. Yan na yung tinatawag natin na cholangitis. Yan. Yan na yung tinatawag natin na cholangitis. So si cholangitis, magkakaroon yan ng jaundice manifestation. Bakit? Hindi makakalabas si bile. So anong mangyayari? Magkakaroon ng hindi mailalabas si bilirubin. Therefore, yung bilirubin mo, mahalo yan sa blood. Mahalo yan sa blood, kaya magkakaroon ka ng yellowish discoloration. Yun na ngayon yung tinatawag natin na jaundice. So that's end for our preliminary or the prelim period. Okay?